Continue. And share. Okay, so tawag dito yan. Paano na nalala niyo ba kung paano kunin yung ano? Yung tawag dito, yung resonant frequency? Sino ang nakakaalala? Wala. Wala, talagang magre-review kayo bago na mag-exam, ano? 1/2 pi square root of LC. Nalala niyo kung paano nakuha yan? Okay, inequate niyo yung inductive reactance sa capacitive reactance. Okay, so kung makalimutan niyo, yung concept is, or yung physics is, the resonant frequency is obtained at resonance. Kailan nagiging resonance yung circuit? Kapag yung XL ay equal sa XC. Okay? So, pag nakalimutan niyo yun, yung concept na yun ang tandaan niyo. Pag nakalimutan niyo yung equation. Now, ang hindi natin pinag-aralan last time is kung paano kukunin yung cutoff frequency. Alam natin kung paano kunin yung bandwidth, right? Basically, yung bandwidth lang is tawag dito, itong F1 o F2 dito minus F1. Tama? Tama? Okay. Hindi natin natutunan kung paano kunin yung cutoff frequency for a band pass filter. Tama? Hindi natin diniscussion, di ba? Oo na lang kayo. Nalala niyo ba kung paano kunin yung cutoff frequency para sa, for example, RC circuit? Yung cutoff. Or at least ano yung concept para makuha yung cutoff frequency sa RC? Ha? Equal yung sa kahit yung letters lang sabihin mo. XC. Okay, R is equal to XC para makuha yung resonant frequency. Okay. Sige, ibababa ko tong para makaupo ka rito. Dito ka na lang. Yan. Sabi ng konti mo. Okay. And sa LC, paano niyo kukunin yung LR sa RL? Paano niyo kukunin yung cutoff frequency? Anong concept na gagamitin niyo? Equate niyo yung R sa XL. Sa XL. Tama? Para makuha yung equation. Corresponding to the cutoff frequency. Now, pag tawag dito, pwede niyong i-convert yung graph into a logarithmic graph. Di ba? So, base sa graph, paano niyo kukunin yung cutoff frequency? Anong hahanapin niyo na point sa y-axis? So, ano nga yung decibel na corresponding dun sa cutoff frequency? Wala nakakaalala? Ha? Hindi. Decibel. Ibang graph yung sinasabi mo. Ang sinasabi mong graph is yung phase angle with respect to frequency. Pag yung amplitude or yung tawag dito, relative amplitude, sa logarithmic scale, sa ang tawag dito, anong decibel siya dapat? Negative? Hindi. 3 dB. Negative 3 dB. Okay? Tignan nyo kung saan nakatapat yung mga cutoff frequencies dito. Anong number? Sa negative 3 dB. So sa negative 3 dB, meron kayong dalawang points sa graph, either yung sa pink or sa green. Yung dalawang points na yan correspond sa cutoff frequencies ng band pass or band stop filter. Intindihan nyo? Okay, so makukuha nyo na ngayon from the graph kung ano yung
cutoff frequencies. Okay? Okay, now, in some cases, itong graph na ito, medyo malapad siya. Okay? In some applications, gusto niyo na malapad siya talaga. Okay? Kasi gusto niyo na tawag dito na ma-capture yung certain bandwidth. Okay? In some applications, gusto niyo ano siya, gusto niyo manipis na manipis. For example nga sa radyo, di ba gusto niyo na yung peak nandoon lang sa pinapakinggan niyo, tapos ayaw niyo nang marinig yung ibang frequencies. Tama? Pero in other applications, gusto niyo na malapad yung anong tawag dito, yung bandwidth niyo. Like sa internet, di ba? Gusto niyo na as much as possible malapad yung bandwidth. Pero merong ano doon, merong mga tawag dito, ang tawag dito, yung word na hinahanap ko. Hindi sacrifice eh. Merong hindi rin downside. Oh, may compromise. Kung gusto niyo na malapad, merong dapat na meron kayong dapat ibigay. Okay, or na i-give up. Okay, and malalaman natin 'yon kung ano yung kailangan na i-give up base dun sa concept ng quality factor. Okay? So first, yung quality factor ay tinatawag natin or sinisimbolize natin as Q. Basically, it's related to the reactive power and the true power. So reactive power meaning kukunin niyo yung reactance due to the power due to the reactance. At yung true power kukunin niyo from the resistance. Okay, so in this case, ito yung reactive power. Okay, 2 pi f sub r L. Okay, or omega L. Okay, omega L over R. Okay, now makikita nyo na yung power na ito o yung quality factor na Q ay related sa bandwidth. Inverse sila. Okay, of course ang gusto nyo is yung quality factor ay mataas yung value. Okay? The higher the value, the better. Pero kung gusto niyo nga ng malapad na bandwidth, bababa naman yung quality factor. So hindi niyo pwedeng laparan yung bandwidth. So meron lang parang limit para hindi ma-sacrifice din yung quality factor. Typical na quality factor sa mga simple lang na circuits is 1, pero yung mga magaganda yung nasa hundreds at thousands. Okay, pag below 1 yan, well, depende sa applications niyo, pero in typical applications hindi siya ideal. Okay, so ito yung compromise na binabanggit ko. So if you have this type of circuit, how do you describe yung kung paano magpe-perform yung circuit na ito? Well, you describe it by these parameters: quality factor, bandwidth, and to get the relationship between them, kailangan yung resonant frequency or yung ratio ng reactive power to the true power. Okay? So, yun yung mga parameters na kailangan yung ma-check. Okay, now, buti na rin siguro na dito tayo nagre-refer para pag nag-aaral kayo ay alam nyo na kung saan hanapin yung mga bagay-bagay. Okay, so pagdating dito, since binanggit na natin yung power, ano ba yung mga reactive power at saka tawag dito? Relative, true power. So tignan natin ngayon yung power in AC circuits. So basically, di ba, or generally, ang current, pwede nyong i-express in terms of a sine function. So yung amplitude ng current times sine omega t plus phi I. Okay, kung saan yung phi sub I ay yung phase ng current. Multiply nyo siya by the voltage. Ang voltage is V naught times sine omega t plus phi V. Okay? Kung saan yung phi V ay yung phase ng voltage. Siyempre yung power is just the product. And pag kinuha natin yung product na yan, I naught V naught, and then meron tayong dalawang sine terms dito. Okay, sine omega t plus phi I tapos multiplied by sine omega t plus phi.
And gagamit tayo ng trigonometry para ma-simplify. Yes. So pag ginamitan natin yung trigonometry, yung power will be expressed in this manner. So I naught V naught over 2 cosine phi minus cosine 2 omega t plus phi I plus phi d. Ayos. Okay, so ito lang yung nangyari diyan. Ginamit lang natin yung trigonometric identity. Okay, pansinin niyo na yung phi dito is defined as the difference between the phase difference between yung phase ng current at saka phase ng voltage. Okay? Okay, wala kayong nakikitang bago rito. It's just simple na mathematics. Okay? Ewan ko lang kung simple talaga. Now, kung ignore lang natin itong term na to, itong second term, what do we end up with? We have this term here, which is just the average power. Okay? Well, of course, hindi naman natin talaga in-ignore yan. Para makuha yung average power, you take the integral of P with respect to all frequencies. At pag ginawa niyo yan, itong term na ito ay magzi-zero. Diba? Ang cosine function ninyo, may positive phase, may negative phase. Siyempre, pag in-add nyo lahat yan, ang total yan is zero. Average ng cosine function is zero. So, ang average power is given by I naught V naught over 2 cosine. Okay? Okay, so, anong itsura niyan ngayon? So, if we just consider yung average power, tignan natin ngayon yung average power sa isang circuit na purely resistive. In other words, resistor lang yun nandoon. Okay. And kung resistor lang yun nandoon, obviously yung current is in phase with the voltage. Kasi wala kang capacitor at saka inductor na magpupush sa voltage out of phase. Right? Right? Kasi purely resistive na siya. So, makikita niyo dyan yung, tawag dito? Yung voltage na kulay blue at yung current na kulay red. Okay, pag binultiply niyo yan, makukuha niyo yung P. And, tawag dito, pag kinuha niyo yung average niyan, obviously makikita niyo naman yung average. Diba? Kasi ang average ng power is just the integral, diba, over time. So, or area under the curve. Obviously, non-zero yan. Tama? Tama. So, pag kinuha niyo yung integral niyan, ang lalabas dyan is I naught V naught over 2. For purely inductive, okay, for purely inductive, ang average power is 0, and purely capacitive, ang average power is 0 din. Alam niyo kung bakit? Yes. So out of phase, yung current at saka yung voltage by 90 degrees. Yung isa, advanced. Yung isa, naglalag. So pag minultiply niyo yung dalawang sine waves na yon na out of phase by 90, ang lalabas is 0. Okay? Okay? Okay. Now, paano kung ano na to kino-consider natin? Ang circuit natin ay ano ito? Okay, inductor. Okay, pag inductor at saka resistor. Okay. So, actually, hindi. Anong nangyayari dito? Ang current ay nagli-lead sa voltage. So, anong klaseng circuit ito sa tingin nyo? RC, RL. Pili lang kayo sa dalawa. RL. Diba sa RL, nagli-lead ang current. Tama ba? Sure?
Sure kayo? Wala, anong nangyayari sa inyo? Masyado bang strenuous sa utak na quantum physics kayo tapos biglang mag-electronics? Nasaan na ba kayo sa quantum physics? Grabe, wala pang 15 minutes, wala pang 30 minutes, nakalimutan nyo na yung lesson nyo sa... Paano na lang sa, nung Friday lang tayo last nag-uusap, after 4 days. Kung after 30 minutes, yan yung retention nyo. Paano na lang yung 4 days, di ba? Asa na kayo sa quantum physics? Ha? Hamiltonian operators. Saya nun. Okay. Ano na? Anong nagli-lead? Anong klaseng circuit to? RL o RC? 'Di ba pag ginraph niyo yung pag ginraph niyo yung tawag dito phasor, syempre yung I nandoon sa real axis. Ano yung nandoon sa positive na imaginary axis? Yung R na lang muna para mas madali. Yung R nandoon sa real axis. Ano nandoon sa Hindi. So impedance lang muna tayo. So impedance triangle, pinag-usapan natin yung last time. So, yung R nasa real axis. Ano yun nandoon sa tawag dito positive Y. Positive na imaginary axis. XL or XC? Ha? XL or XC? Positive. XL is sa baba. Sa negative. XC. So anong klaseng circuit ito? Ano? Walang idea? Ilan ba ang klase niyo ngayong araw? Kaninang umaga, ilan ang klase ninyo? Well, yung iba sa inyo, estudyante ko sa 131, 7:30 a.m. Tapos, yung iba, ha? 181. Tapos ito, Philosophy 27. PI. Tanghali pa lang to. Baka yun yung problema, no? Tanghali kasi to. Well, ano yan? Yes. Ganito kasi yan, di ba? Sige na nga. Ulitin natin. Yun na yata yun. Okay, so yan. Okay, siguro ang isang confusion is meron kayong impedance, tapos meron kayong voltage at meron kayong anong tawag dito, meron kayong current. Okay? So ganito 'yon. Isipin niyo yung impedance lang muna. Impedance meaning resistance tsaka tawag dito capacitive reactance, XC tsaka capacitive inductance, XL. Okay? Ilalagay niyo ngayon yan sa phasor sa Argand diagram. Okay? Real, imaginary. Okay? Real, imaginary. Yung nakita niyo.
pinakamadali, ilagay niyo yung resistance dun sa real axis. Okay? Kasi wala siyang, obviously, hindi siya included as an imaginary number. Real value siya. Ngayon, yung mga imaginary, components ay yung XC tsaka XL. Okay, capacitive reactance tsaka inductive reactance. Okay, ang XL, sabi nyo kanina, nasa taas, positive, imaginary. Ang XC, nasa baba. Okay. Sunod. Okay. Ngayon, yung current, pag series yan, yung current is the same for all. Tama? Which means na yung current ilalagay nyo sa real axis. Okay? Current yun para sa lahat. Kasi nga pare-pareho lang naman sila eh. Kasi nga in series sila. Right? Okay. So pag in series, okay, ang mag-iiba ngayon yung voltages. Pero dahil yung tawag dito, dahil yung resistance ay wala naman talagang effect pagdating sa phase, pag minultiply niyo yung resistance by the current, kung ano man yung phase ng current ay phase din ng voltage across the resistor. Diba? Voltage across the resistor is the current times resistance. Tama? Tama. So, saan nyo ilalagay yung VR ngayon? Ilalagay nyo sa real axis. Agree? Okay. Yung VL, sabi natin ay out of phase by 90 degrees with respect to what? With respect to the? With respect actually to the current. Bakit? Sa anong equation na nagsasabi sa atin na ahead siya by 90 degrees? Ano bang equation ng voltage across an inductor? Hindi yan. L di dt. So kung meron kayong current, okay, kunin niyo yung derivative ng current na yon, okay, with respect to time, okay, ano ang relationship nila sa isa't isa in terms of phase? Pag kinuha niyo yung derivative, di ba? Meron kayo ang current niyo is sinusoidal na function. Pag kinuha niyo yung derivative ng sine function, ito yung sine function niyo, di ba? Pag kinuha niyo yung derivative niya, cosine, yan yun, di ba? Di ba? Right? Pero alin ang nauna dito? Yung violet yung current, yung purple yung current. Yung blue yung voltage. Ha? O voltage kasi siya yung unang at t equals 0 nandoon na siya sa max. Pero magma-max pa lang yung current after a quarter of a cycle. Right? Kaya yung VL ilalagay niyo dun sa positive real axis. Positive imaginary axis. Sunod. Okay. O, paano naman yung sa capacitance? O, ito yung sa capacitance. Ano ang nagsasabi sa inyo na out of phase sila by 90 degrees? Itong equation na ito, VC is equal to QC. Pero pag in-express nyo yung Q, di ba ang Q is? Okay, kunin nyo yung derivative ng VC with respect to T. So ito yun, dVC dt equal to dQ dtC. So dito na yung I nyo, yan yung I. Diba? So derivative ng voltage with respect to time ay equal sa IC. So ito ang nagsasabi na out of phase by 90 degrees yung tawag dito, voltage sa current. Sunod. Kaya pag ginraph natin yan, yung purple yung current, ito yung derivative, ito yung integral ng current. Right? Shifted siya by 90 degrees. Alin ang nauna dito? Nauna yung current. So kaya yung VC nandoon sa baba, negative na imaginary axis. Ayos? Okay? Okay. So yun yung para sa series RLC. Paano kung parallel na RLC? Ano ang common sa kanilang tatlo? Yung voltage.
So, yung voltage for all three nandoon sa real axis. Okay? Pero yung current through the resistor, nandoon din yan sa real axis. Kasi nga walang effect yung resistance dun sa phase ng either ng voltage or ng current. Okay? So, anong magbabago ngayon? Anong mag-shift? Yung current pag parallel circuit. So, ang mag-shift ay yung current. Or siguro kayo at the end of the sem. Ang galing kong motivational speaker, no? Okay. So, ano ngayon ang nasa positive imaginary axis? IC or IL? O kasi ito pa rin yung pagbabasihan nyo. Yan pa rin yung pagbabasihan nyo. Baliktad na, di ba? Yes, IC na yun nandun sa... Oo. Kasi yan lang yung basis nyo. Yan yung equation na basis nyo. Igaganyan ko kasi papanoorin nyo ulit yan sa video. Yan. Di ba? Oh, the same way. Pagdating sa IL, anong nauna? With respect to VR or IR, kung gusto niyo. Anong nauna? IC. Saan nyo ilalagay yung IC? Nasa negative imaginary axis. Okay? Anong basis? Yang equation na yan. Ayos? Ayos? Okay. Ayos na. Perfect nyo na yung exam, ha? Grabe, minomotivate ko nga kayo. Tapos, kayo pala yung Kayo pala yung ano bang term doon? Nega? Ano ba yun? Asa ba tayo kanina? Saan ba kayo nasimulang malito? Nung pagpasok ko, di ba? Pagpasok ko, nalito kayo. Dito ba yung classroom natin? Diba? Yun yung una yung tanong. Okay, anyway. Dito ba tayo kanina okay. Yes, yun. Tama. Yun yung tinatanong ko. Anong klaseng graph to ngayon? Graph to ng RL or RC? So, anong nauna dito ngayon? Anong nauna? Yung blue, yung V, yung I, yung, ano ba yan? Ano ba yan? Maroon? Brown. Voltage yung nauna, di ba? Di ba? Kasi yung at T equals 0, yung voltage ay 0. Pero magzi-zero lang yung current after quarter of a cycle. Di ba? Di ba? So, anong klaseng circuit yung ganun yung behavior? R na nauna yung voltage. Na yung voltage ay nandoon sa positive imaginary axis. RL, di ba? RL. Mas paikli pa pala dun yung retention ninyo eh. Paikli pa sa 30 minutes yung retention ninyo. So ito ay RL. Okay, so na-establish na natin yan. Okay, so pag RL, okay, dito tayo ulit, yan yung pagbabasehan natin na equation. Ngayon, anong ilalagay natin dito? Ito yung phase between the current and the voltage. So obviously, ilalagay natin dyan is 90 degrees. Diba? Kasi nga out of phase sila by 90 degrees and plus kasi nauna siya. Okay, and yan ay equal sa negative sign to omega t. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung paano yan nangyari. So yung average ngayon, yung power ngayon is this times this minus this one. Okay, pero pag kinuha niyo yung average niyan with respect to time, anong average ng sine with respect to time? Simple lang yan, sine. Ito, asan na ba yun? Ito, sinusoidal siya. O pag kinuha niyo yung average niyan, 0 kasi for every negative part, meron kang positive. Di ba? Di ba? Okay. So syempre 0 yung average nito. So kaya ito, ang kalalabasan nito is I naught B naught over 2. The same way na nangyari dito. Okay, na yung average for purely resistive is this. Ayos? Ayos? Oh, di ba madali lang?
Marami lang kasi. Di ba? At sa sobrang dami, okay, gusto nyo na ipunin na lang lahat dun sa araw bago kayo mag-exam para aralin, di ba? Kasi ang daming pag-aralan ngayon eh. Kaya ipunin na lang dun sa dulo. Tawa kayo ng tawa hanggang sa magmakaawa kayo na exam, move your exam. Or open notes. Well, marami sa inyo, kilala na ako. At alam ko ng sagot dyan. Alam niyo ng sagot dyan. Anong klaseng circuit ito? RC. Sure? Anong nagsasabi na RC yan? Nauna yung current kumpara sa voltage. Okay? Again, unang nag-maximum yung current. Maximum yung voltage after quarter of a cycle. Okay? And pag kinuha natin yung average power niyan, so same mathematical treatment, di ba? Average yung sign, and then pag kinuha natin yung average ng power, makikita natin na may for every positive, merong negative. Tama? Tama? Okay. Ayos, so yan yung average power ng anong tawag dito, RC, tsaka ng RLC. So, yung average, yung real power ngayon, alam nyo naman to, from 102 is just I squared R. Now, for the inductor, ang tawag natin sa power na yan is reactive power. Okay? So, I squared XL. I squared XL. Yung capacitive, reactive power para sa capacitor is I squared XL. Okay? Okay, now yung apparent power is actually called, yung total power is actually called the apparent power. So I squared times Z. Yung Z yung impedance. Alam niyo naman kung paano i-compute yung impedance, di ba? Alam niyo o hindi? Z is equal to square root ng R squared plus yon. Ayos, ready na kayo sa exam. Kung yun lang yung itatanong ko, anong equation? Pasado na kayong lahat, no? Entity. Kasi ano lang naman sila, nasa isang axis lang. Ayos. Ayos, so meron din syempre tawag dito power triangle yung tawag dito yung circuit. Okay, so apparent power is the total power. Then reactive power obviously yung sa imaginary, di ba? For XL and XC, and then yung real power nasa sa real axis. So yung power factor is the ratio between the real power and the apparent power. Okay? At yung quality factor ay yung ratio between the reactive power at saka yung total power. Yun na yung dinefine natin kanina. Intindihan nyo? Ito kasi yung real power. Ito yung apparent power. Yan, ang tawag dyan ay power factor. Okay, pero kanina, dinefine natin yung reactive power. Nalala nyo ba? Reactive power divided by yung total power. Ay, hindi. Yung real power pala yun. Sorry. Reactive power divided by yung real power, yun yung quality factor. So makikita nyo from this triangle na pag mababa yung reactive power, tapos malaki yung real power, mababa yung quality factor niya. Okay. Pag mababa yung quality factor, mataas yung bandwidth. Right? Right? The same way, pag ito naman, tinasan natin ito, tapos nilitan natin itong real power, okay? Mangyayari dyan is, mataas na mataas yung quality factor, pero yung bandwidth niya naman ay sobrang sharp. Sobrang nipis. Sobrang sharp. Yes, inversely proportional kasi sila. Di ba? Yan yung pinag-aralan natin kanina lang. Okay, yan. Nalala nyo to? Wala pa namang 5 minutes eh. Yung retention nyo nasa 5 minutes. Or nag-i-improve na yung retention nyo. Okay?
Okay, so example na tayo. Okay, a series RLC circuit containing a resistance of 12 ohms, inductance of 0.15 Henry, and a capacitor of 100 microfarad are connected in series across a 100-volt 50 hertz supply. Calculate the total circuit impedance and circuit current power factor and draw the voltage phasor diagram. Ginawa na natin ito last time. Nalala nyo ba? Hindi ako naniniwala din. Yes, exactly. Ni-skip ko yung power factor dito. Tama? So anyway, pwede natin i-review. Siyempre, mag-start kayo dun sa angular frequency. Angular frequency is just 100 pi hertz. Diba? Tapos, compute natin yung inductive reactance. Inductive reactance, 47.1 ohms. Diba? Omega times L lang, diba? Capacitive reactance is 1 over omega C, 31.8 ohms. Yung impedance is just this. Ito yung kaninang tawag dito. Pinagsisigawan nyo dyan sa upuan ninyo. Diba? Square root ng R squared plus quantity XL minus XC squared, and pag kinuha nyo, it's 19.4 ohms. So nakuha nyo na lahat ng nung reactances, ng impedances, XL, XC, tsaka Z. Okay? Okay. Then, kukunin nyo yung phase. So, ang phase is just XL minus XC over R. So, 51.9 degrees. Then, yung current is 5.1 amperes. Base lang yun sa 100 volts divided by yung impedance. Okay, na 19.4 ohms. And then, makukuha nyo yung VR, VL, at saka VC. Simple lang din yun. Current multiplied by R. Para sa VR, VL is current multiplied by XL. And then sa VC, current multiplied by XC. Ayos. Ayos. At yung power factor, okay, yung power factor ay PR over PS. Reactive power divided by PS. Anong reactive power? Anong reactive power? Real power pala, sir. Real power divided by yung apparent power. So ang real power is current times VR, at yung apparent is current times yung source. 100 volts ito, di ba? 100 volts yung VS, di ba? Yan yung source. Yung VR ay, anong na-compute natin na VR? 61.2 volts. Okay? Actually, hindi nyo na kailangan i-multiply yung current kasi pareho lang naman yan. So pwede nyo na diretso yung na VR over VS. Okay? Okay, so yan yung nilagay ko ba dito yung value ng okay, nilagay ko pala dito. So ito yung resistive power. Ito yung tawag dito, power sa across the inductor, power across the capacitor, and then yung power sa source, apparent power. Okay, so yung tawag dito, yung power factor is 312 watts divided by 512 watts. Okay, and so yung power factor ay ibang example. It's just the ratio. 312 divided by 512. Approximately, ilan yan? Without tawag dito? Ang hindi gagamit yung calculator. Approximately, ilan yan? 312 divided by 510. 60.6. Diba? Right? Marunong naman pala kayo magtansya-tansya eh. Okay, syempre pag ginraph nyo yan, ganito magiging itsura niyan. And kung titignan nyo sa graph, okay, makikita nyo na hindi nagmamatch yung peak nung nasa graph, okay, dun sa, anong tawag dito, dun sa na-compute natin. So for example, yung apparent power is 416 watts, pero yung na-compute natin is 510 watts. Alam niyo ba kung bakit?
Paano na-compute muna itong 416 watts? Well, i-graph ko yung current, i-graph ko yung voltage, multiply ko. Yun yung, doon nakuha yung 416 watts. Ito, nakuha natin to by, ano tawag dito? Yes. Okay, so bakit may discrepancy? Bakit may discrepancy? Ano? Any idea? Paano ba natin kinuha yung 510 watts? Or yung equation? Equation na yun. Yes. Sa? Hindi nagmamatter yun kung calculator ang gagamitin mo or kasi kinuha lang natin yung paano ba natin kinuha yung 510 watts? Yes, so paano natin kinuha yung expression na yun? Kasi kinuha lang natin yung kanina, paano natin dinerive yung ano? Ano ba ito? Ano ba talaga tong value na ito? This is the hindi. Ibig ko sabihin, sa lahat ng mga yan, okay, ano talaga yung power na yan? Hindi. Ito yung, well, in essence, ito yung real power. Yan. Di ba kinuha lang natin yung average? So ito ay average power lahat yan. Pero ito is exact na power dito. Exact kasi minultiply ko yung current with the voltage sa wave. So point by point ko siyang minultiply. Okay? Pero ito average power lang to. 'Di ba? 'Di ba kanina nag-derive tayo. We derived some shit earlier on, right? Limutan niyo na? Oh shit, parallel na. Sinolve na natin ito last time, di ba? Tama ba? Sinolve natin ito last time? Okay. Kasi ginamit natin itong example para gamitin yung inverse. Anong tawag dito? Inverse resistance. Ano bang inverse resistance ulit? Anong tawag doon? Tapos yung inverse ng capacitive reactance. Positive susceptance. At yung inverse ng inductive reactance. At yung inverse ng impedance admittance. Okay? Yun ang gusto nyong mangyari pag mag-enroll na kayo sa UP. Every semester. Yes. Okay, so nakita niyo na rin to last time. And ito ang hindi niyo nakita last time. Kinumpute natin yung power. Okay, so again, pag-compute ng power is straightforward. V times I. Okay, voltage times current. Voltage times current. Makikita nyo na pare-pareho yung voltage dito kasi nga ito ay parallel circuit. Diba? Ano magkakaiba yung current. Yes. Average ito. Average yung ina. Okay? Okay? Okay, so napunta tayo dun sa power kasi diniscuss natin itong reactive power at true power. Okay na? Okay na? Oh shit, isang oras pa lang.
Haba talaga ng oras sa 173. Ah? Anong nangyayaring kababalaghan dito sa may relativity na nangyayari, no? Oh. Time dilation na nangyayari. Siguro baka masyado kayo nabibilisan sa discussion ko. Nasa speed of light yung discussion ko eh. Kaya para sa inyo, ang bagal ng oras eh. Tama? Okay. Sabihin nyo kasi nabagalan para Hindi, wag ngayon. Sabihin nyo na bagalan kung kailan tingin nyo kailangan yung pabagalan, di ba? Wag yung maghintay kayo na tawag dito, tapos na yung lesson, ang dami na na-discuss. Sir, pwede pakibagalan. 15 minutes na lang natitira. Sa kanyo pa papabagalan. Okay? Sabihin nyo, pigilan nyo ako. Sabihin nyo talaga na bagalan nyo, sir. Seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Okay. Hindi, ito na yung huli. Ito na yung huli. Sige. So, this is a special case of a parallel circuit. Times 2? Times 1.5. Pag online, di naman kayo nakikinig. Di ba? May video naman. Laro muna ako. Diba? Okay. Sige, bigyan ko kayo ng kasi sabi niyo mabagal. Kayo ng few minutes, few seconds para i-absorb yan. Sana ganito lang yung exam, Ano ang kulang dito sa circuit na ito na wala, na nandun sa ibang circuit? Wala yung resistance. Wala yung resistance. Di ba? So this circuit, ano sa tingin niyo yung tawag sa circuit na ito? Hindi, meron specific na name itong circuit na to kasi this is commonly used. Yun, meron parang marunong magbasa. Meron naman marunong magbasa doon. Marunong naman pala kayong magbasa. Feeling mo tank circuit, Without reading anything, di ba? Okay. Bakit to tinawag na, ito na yung tanong, bakit siya tinawag na tank circuit? Kasi sir, pag may oscillation sa mga filter, nalalagay ko mali ng mga tank circuit para kung ano yung papasok ng mga filter mo, yung mga nasa tank circuit, mag-a-accel as chance, then yun yung mangyayari sa filter is mag-connected ay parang tatamit na dito sa local na oscillator mo kung sa mga radio na type. Then, yung mag-filter out mo dun sa mga tank circuit, pipilter siya ulit ng parang IF. Then, yung IF na yun, mag-tune siya yung user mo gamit yung kung ano yung tuner nila na makakabit sa another na tank circuit. Then, paglabas mo dun is yung specific na nakalagay doon sa filter, which is yung mga nasa bandpass or sa mga series ng mga na filter. Bagalan mo. Joke lang. Okay, ang binanggit mo is yung function. Pero hindi ko kung bakit siya tinawag na tank circuit. So may reason kung bakit siya tinawag na tank circuit. So yun yung function ng tank circuit. Pero kung bakit, ano bang ginagawa kasi sa tangke? Yes, di ba nag-store kayo sa tangke? Pag may tangke kayo sa bahay, ang ini-store nyo typically doon ay tubig. Ito, tingin nyo, anong ini-store dito?
Yes, ang store dito is electric power. Right? Store kayo ng electrical power dito. Tama, paano siya nag-store? Okay, ngayon, capacitor lang ba? Hindi ba nag-store ng power ang inductor? Di ba? Di ba? Nag-store din ng power ang inductor. Paano siya nag-store? Magnetic field. Yun. Store siya ng magnetic field. Pero kino-convert niya kasi to electricity. Sa capacitance, nag-store siya ng electric field at kino-convert niya to electricity. So nag-store sila in both cases. Okay? Now, anong mangyayari dito? Okay, imagine natin. Ngayon, naka-on na siya. No? Pero halimbawa may switch dito. So pag may switch dyan, naka-discharge sila lahat. Right? Tingnan natin kung naalala ninyo yung 102 at step by step, pakibagalan lang. Okay? O ngayon, i-close ko yung switch. So complete na yung circuit. Ano yung unang nangyayari? Ha? Siyempre, dadali mo na yung current, di ba? Okay. Ang tanong is, saan unang pupunta yung current? Sa inductor or sa capacitor? Isipin nyo kung anong ginagawa ng inductor at saka kung anong ginagawa ng capacitor. Pabalik sa... Hindi, doon ka na at medyo advanced ka na. Okay. So, step by step muna. Anong nangyayari dito? Well, saan unang mag-store ng charge? Mag-store ng electric power? Capacitor muna. Okay. Ngayon, bakit hindi siya mag-store sa ang tawag dito sa inductor? Ha? Anong physics concept yung nagsasabi na hindi siya mag-store muna ng magnetic energy, magnetic potential energy? Anong concept ang nagsasabi? Lenz's law. Di ba? I-resist niya muna yung change. Di ba? I-resist niya muna yung sudden change in current. So pagpasok ng kuryente doon, ayaw kaagad niya ng inductor. Pero yung capacitor, okay lang, tatanggapin niya yan, pero paghihiwalayin niya lang yung positive at negative charges. So una magbi-build up ng electric potential energy sa capacitor. Ngayon, pag puno na yung capacitor, okay, ano nangyayari? Remember na ito ay sinusoidal to, di ba? So ang unang papasok diyan ay itong cycle na ito paakyat. Paakyat siya, di ba? So habang paakyat to, ang sine-charge niya yung capacitor. Ngayon, bababa na ngayon yung source voltage. Diretso na sa zero. Ano na mangyayari diyan? So bumababa na yung voltage, di ba? Ano na mangyayari? Ngayon, full charge na tong capacitor. Ay, wag na lang. Sabi ko, i-post lang pero sabi niya, wag na. Full charge na yung capacitor. Tapos nawawala na yung source voltage nyo. Di ba? Nawawala yung source voltage. Anong gagawin ng capacitor dun sa charge niya? Yes, magde-de-energize siya. Di ba? Pero remember, voltage dahil parallel sila, yung voltage across the capacitor is the same as the voltage across the inductor. Ngayon, may voltage across the inductor. Ayaw niya ng change, di ba? Pero may voltage siya doon. Gusto niyang i-retain yung voltage na yun. Anong gagawin niya ngayon? Kukunin niya yung current. Store na siya ng magnetic potential energy. So magkakaroon ka ngayon ng current flow towards the inductor. Ayos? Ngayon, sa second cycle, ito na, pababa na yung pababa, di ba? Akyat, baba, and then dito, pababa. So ito na, pababa. So negative ano yan? Negative, increasing voltage pero negative. So decreasing voltage, pero in terms of magnitude, lumalaki. Okay, so anong mangyayari dito ngayon? Magre-reverse yung flow. Paano reverse yung flow?
So anong mangyayari? Basically, anong mangyayari sa inductor at anong mangyayari sa capacitor? Magdi-discharge yung alin? Hindi, nag-discharge na yung capacitor sa dito nag-discharge na siya dito, di ba? Tuloy-tuloy pa ba siya magdi-discharge dito? Sure? Anong nagsasabi sa inyo na anong tawag dito na tawag dito? Nagdi-discharge pa rin yung capacitor or yung inductor na magdi-discharge? Yes, kasi nagpalit ng direction, di ba? Nagpalit from positive to negative, nagpalit ng direction. Right? Di ba? So magbabaliktad ngayon yung flow. Again, ayaw ng inductor yun. Ayaw ng inductor ng change. Di ba? So, sinong kukuha ngayon ng current? Kukunin ng capacitor. Si-charge ulit yung capacitor. Tama? Tama? So, pag mag-charge, pero yung isi-store niyang charge baliktad na. So, kanina, positive, negative, taas, baba, respectively. Ngayon, negative, positive, taas, tawag dito yung positions ng charges. Kasi, nag-reverse yung polarity. And pagdating dito, magdi-discharge na yung capacitor at mag-charge naman yung inductor. Pero again, baliktad yung polarity. And then, babalik na naman siya dito. So, mag-change ng sign yung tawag dito, yung circuit mo. And then, uulit lang yung cycle. Ayos? So, in other words, dahil wala kang resistor, ano bang ginagawa ng resistor? I mean, kung maglalagay tayong resistor dyan, anong gagawin ng resistor? Ibababa niya yung current. Bababa niya yung current. Pero ano pa yung ibang undesirable na feature ng isang resistor? Yes, oo nga. So nagre-resist siya pero as a result, anong nangyayari dun sa energy? Sa total energy ng circuit. Binabawasan niya, di ba? So kung nandiyan yung resistor, for each cycle, kuha siya ng energy kasi di ba ang resistor is a dissipator of energy, di ba? Yun ang undesirable na function ng resistor. Pero dahil walang resistor dito, yung energy is not dissipated, di ba? Di ba? So kaya siya tinawag na tank circuit kasi ni-store niya lang yung energy na yon indefinitely. Okay? Ideally. Pero remember, ang inductor ay merong inductive reactance at ang capacitor ay merong capacitive reactance. At yung reactances na yon translates to dissipation of energy in the form of heat. Okay? Okay, so yun yung real situation. So ideally, hindi talaga sila nababawasan. Okay, so kaya siya tinawag na tank circuit. Yes. Paano ba kung ilang po yun? Ano po mangyayari? Yes. Hindi tanong yun. So, anong mangyayari? No. Wag niyo sabihin na hindi niyo alam. Pag-isipan niyo. Hindi niyo alam ngayon, di ba? Pero pag-isipan niyo, tanggalin niyo yung tawag dito, source. Hindi meron lang kayong LC na circuit, di ba? Yes. Ideally, yes. Bakit? Change. Hindi lang yun. Yes, paulit-ulit lang yun. Pabalik-balik lang yun. Ideally, nandun lang yun. Kasi walang resistor. Walang any type of resistance. Yes. Pero kung i-incorporate natin yung XL at saka XC dito sa kwento, yan, madidissipate na yung. So, unti-unting mababawasan yan. Dagdagan pa natin ng resistor, mas mabilis yung pagbawas. So, that's why you need the source. Para bigyan siya ng energy. Para lang di ba? Pero pag nagsiswing kayo, gusto niyo na may tumutulak sa inyo, di ba? Di ba? Otherwise, pag hindi niyo sinisipa sa yung
sinisipa yung ground, di ba? Eventually, babagal na yung pag-swing, di ba? Tapos yung smile nyo, mula sa ganyan, di ba? Yung smile nyo parang yung swing lang din, di ba? Na ganyan. Then habang nababawasan, lumiliit na rin yung spine. Okay? So kailangan gusto niyo na may tumutulak para yung amplitude ng swing is the same all throughout at yung smile nyo ganun din. Tama ba? Tama ba? Humingiti kayo, na-imagine yung siguro ng bata kayo. Nagsiswing kayo. Okay? Okay. So ganun din dito. Okay? Dahil merong resistance, kailangan mag-supply kayo ng power. By the way, pag nagsiswing kayo, anong resistance, ano ang nagre-resist dun saan? Saan napupunta yung energy? Sa friction dun sa, saan pa? Resistance. Diba? Ayan, galing-galing nyo naman pala eh. Okay? Oh shit, may resistor na. Pero, ang pinag-iba dito is, yung resistor ay nakaseries sa inductor. Okay? Nakaseries sa inductor. At yung combination ng series RL ay nakaparallel sa capacitor. Ayos, sana ganyan kadali yung exam, ano? Describe the circuit. Ang dali na. Ang dali na. Ginawa pang ibang subject yun, philosophy yun. Ang dali na nga ng tanong, eh. Ziniro mo pa. Ay, nako. Anyway. Pinabagal niyo ako dun, ah. Medyo naghang ako dun sa reaction sa amin. Okay. Now, this is still a tank circuit. In fact, anong tawag dito? Ito ay non-ideal. Non-ideal in the sense na nababawasan na kasi yung power niya. At ang major source ng tawag dito ng dissipation ng power ay yung resistor. Okay? So siyempre, nandoon na tayo sa non-ideal na case. Sa realistic na case. Now, we can simplify yung ganung circuit by doing this technique. Okay? So, i-convert natin yung series to a parallel RLC. So, yung non-ideal na tank circuit can be converted to a parallel RLC using this method. Okay, now, i-identify muna natin yung yung kung ano yung resistance na yan. Yung W signifies or implies na winding resistance. Alam niyo naman kung bakit winding? Yes, kasi alam niyo kung paano ginagawa yung inductor, di ba? Naka-coil lang din yan. So, yung mismong pag-wind nun, or yung mismong, unang-una, yung mismong wire, meron siyang resistance. Tapos, i-wind mo pa siya. So, yung may resistance between adjacent na wires, adjacent na coil, ba? So, yun yung winding resistance na tinatawag. Okay, now, i-simplify nyo gamit ito. Okay, now, ano itong RP equivalent at saka medyo malabo, no? Ay, hindi pala. Ako lang pala yung malabo yung mata. Ayan, luminaw na. So, RP equivalent at saka LE equivalent. Again, from this to this. Ganito lang yung conversion. Okay? RP equivalent is equal to RW, winding resistance times Q squared plus 1. Q is the quality factor. And yung equivalent na resistance ay equal sa L times Q squared plus 1 over Q squared. Okay? Now, ano yung quality factor again? Actually, yung quality factor is the tawag dito, reactive power divided by the reactive power divided by the real power. Pero since naka-series sila, pareho yung current, magka-cancel lang yung I squared. Kaya naging XL over R omega. Naintindihan yung sinasabi ko? Kasi 'di ba pag initially define natin to as power lang, 'di ba? PL over PR, 'di ba?
Pero di ba ang P is I squared R. Eh, dahil naka-series sila, pareho namang silang current. Tama? So ika-cancel nyo lang yung I squared. Okay, kaya ganyan siya na-simplify. Sunod. Or, depende sa given, kung obviously given yung L tsaka C kasi yun naman talaga yung, pag pumunta kayo sa isang electric store, yun naman ang hihingi nyo values yung inductance at saka capacitance. So given parati yung L tsaka C. So 1 over yung winding resistance times the square root of L over C. Yan din yung quality factor. Okay? Siyempre, i-consider natin yung non-ideal na case. And para ano tawag dito? Para maintindihan natin kung paano siya i-treat, ganito natin siya, i-convert natin siya to a parallel RLC circuit. Ayos. So meron na kayong ito, at saka yan. Alam niyo na kung paano gawin to, di ba? I mean, ideally, di ba? Di ba ito? Yan, no? Right? Inverse conductance, di ba? Plus yung difference ng susceptances. Tama? Equal sa square nila equal sa square na admittance. Okay? Okay? Yeah. Okay. Ano ito? Sige. Okay, so ito ay kung paano gagamitin yung tank circuit as a filter. Okay, so kunin niyo yung voltage across the tank circuit. Okay, at ang output ninyo ay itong kulay pink. Pero pag kinuha niyo yung voltage across the resistor, ang output ninyo ay itong kulay blue. Itong dash line na ito, yan yung negative 3 dB. So nandito yung cutoff frequencies. Okay? At yung resonant frequency is still given by the same equation. Kung saan equal ang XL at saka X. Okay? So that's one way to use the tank circuit as a filter. So ito yung mas tawag dito, mas ginagamit na circuit pagdating dun sa pag-tune ng frequencies. Okay, yung tank circuit. Hindi yung series na RLC circuit. Okay. Okay. Sige. Oh, man. Meron lang daming tank circuit, no? Anong next subject nyo? Ha? 19, iba 196 yung iba? History, math 10. Wala na yung mga yun kumpara sa dito, di ba? Okay, sige. So sa Friday, anong gagawin natin sa Friday? Ha? Saturday.
Ayaw nga,